beloved Boss Mike Cervera. Ano ba itong sinasabi nila mga kababayan ko? Ha? Na eto na naman tayo. Ha? Etong, nako, ewan ko ba? Oo. Bakit may kaso na naman itong si Saldico at saka si Martin Romualdez daw? Ano to? Alam nyo na ba to? Alam nyo na? Sumama na sa tomboy. Oy, Nelson Tulin, mag-like muna kayo, ha? O, eto na. Ako. Eto na. Alam nyo, yung tunog pa lang nakakatakot na eh. Eto na, ha? Tunog pa lang nakakatakot na. Sinampahan ng 1 bilyong pisong class action civil suit sina dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at ilang pang congressman. Nako, yari na naman yung idol ni Jojo Chavez dito. Paano na kayo nito? Paano kayo nito? Ha? Nako po, delikado. Eto na, sabi ni Maria Tomas, kinaso nila Mike Defensor. Nako, hirap talaga, no? Mga kababayan, ano? Ito naman sila Mike Defensor. Hoy, Mike Defensor, epal ka naman ng epal. Iniipalan mo ng iniipalan tong magtropa, no? Sige. Ang mga humingi ng danyos, Ala mga ka. naperwisyo umano ng mga baha sa Quezon City dahil sa hindi umano maayos na flood control projects. Nako. Nakatutok si Dano Tingkungko. Eto na. Kung lahat na lang ho, mga kababayan ng mga nasalanta ng mga baha, ano, tayo, kami sa Bulacan eh. Oo, siguro pwede na rin sampan si ano, no? Si Villanueva. Kung marami tayo dyan sa Bulacan, sampan natin si Villanueva. Para naman ano, para ipagawa niya yung mga nasirang mga kagamitan natin, yung mga bahay natin, ano, na hindi na ho nawawala ang tubig, dapat pagawayan ng mga Villanueva eh. Hindi lang ho nila, nila Martin Romualdez. Dapat lahat, di ba? Ilang beses na ring binaha ang bahagi ng Novaliches, Quezon City kung malakas ang ulan. Perwisyong naiwasan sana kung maayos sa mga flood control project ayon sa ilang residente ng 5th District ng lungsod na nakakasakop sa lugar. Kaya kanina naghain sila at ang grupong United People Against Corruption ng 1 billion peso class action civil suit sa Quezon City Region. Payat, payat, 1 bilyon? Payat yan. Oo, napakapayat niyan. 1 bilyon na multa. Grabe naman, maniningil lang din kayo, hihingi lang din kayo ng danyos, 1 bilyon pa. Gawin yung kahit man lang 100 bilyon. Oo, yan, trilyon, gano'n, Oo, trilyon. Para mabili nyo na yung mga bakanting lote dyan sa Antipolo. Regional Trial Court laban kina Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Eto na. Resigned Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, Nako, dati mataba pa si Idol Ay, Jojo Chavez, yung idol mo mataba pa rito Ano nangyari? Bakit parang nasipsip ng alien yan? Oo. Nakwento ko na ba sa inyo? Oo, nagkaroon ng Christmas party sa Kongreso. Hindi na ho nagpapa-video, ganyan. Hindi na ho maharap sa media. Kasi mga kababayan ko, alaka, parang sila Digunyo na. Oo. Parang si Saldico, namamayat. Di ba? Stress. Oo, yan ang nga sinasabi ko kasi ayaw makinig sa payo ko na tama na yung tama. Mga kababayan, makinig kayo sa akin Huwag kayong magpaparami ng pera tulad ni Jojo Chavez. Napakakurepot niyan. Maniwala kayo, Ikaw, Jojo Chavez, makinig ka sa akin,
cellphone mo, kita mo, Samsung, Galaxy 5. Putik na yan, alam mo ba kung ilang taon ako noon nung nauso yan? Putik na yan, mga high school ako niyan. Oo. Tapos yan pa rin ang gamit mo. Naku. Hindi lang ho si Jojo Chavez, tabi-tabi po. Oo. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit, real talk to. Hindi po ang madaming pera ang siyang talagang happiness. Ang totoong happiness, mga kababayan ko, ay yung madali kang makontento sa kung anong meron. At kung meron ka ng mga bagay-bagay na hindi lalabis, kasi kapag kalabis na, mali na rin masama na. Malabis ka sa pera, kayamanan, masama na yan. Kung kayo mga kababayan ko, meron kayong insurance, meron kayong emergency fund, meron kayong mga savings. Tandaan nyo to, makinig kayo. Ay, danggandak na, kininayon damgag kayo. Makinig. Makinig kayo, makinig kayo. Kung kayo, mga kababayan, may mga insurance, okay? May mga emergency fund at savings, savings, ganyan, At meron kayong yung liquid. Yung ibig sabihin nito, itong savings, itong emergency fund, itong insurance. Yan tatlong yan. At meron kayong gumagana na pinang-iikot ninyo, pinanggagastos nyo araw-araw na hindi nagagalaw yung tatlo, putik na yan, mag-yulo na kayo! Alam nyo ibig sabihin ng yulo? You only live once, kunada. Yaan ang tunay na yulo kapag ka may ganun ka na. Di ba? Bergie? Ito kapag ka meron kang insurance policy, matay ka, pwede na rin yung St. Peter. Ito na, kung may insurance ka, na kapag ka nategi-bambam ka, may makukuhang kwarta yung mga pamilya mo, may maiiwan ka, at meron kang insurance na, yan, pagka nategi-bambam ka, hindi naman mo problema, siya pang papalibing sa'yo. Yan, Tapos, kung ikaw naman, meron kang emergency fund. Iba yan, ibig sabihin ang pondo na yan, pang-emergency mo yan. Halimbawa, na-hospital ka, ganyan, na-hospital ang membro ng pamilya, may mahuhugot ka. Bukod yung savings. Bukod yung savings, At syempre, kailangan may sariling bahay ka na, may sariling sasakyan, may sariling rest house, may condo, ganyan. Meron kang mga paupahan. Ibig sabihin, yun na yun, umiikot na liquid mo na tinatanggap mo buwan-buwan. Ay, nako. Magpakaligaya na kayo. Kung kayo single, nako, ratsyada. Beng-bang dito, beng-bang doon. Magpa-beng-bang dito, magpa-beng-bang doon. Okay lang yan. Ayos ba? Ganun po ang buhay. Kailangan lagi masaya. Kung wala kayo noon, wala kayong karapatang mag-yolo-yolo. Ay, kininayo, kugta-kugtarang kayo. Turo ko yan sa lahat ng panganay ko. Sabi ko sa mga panganay ko, kininayo, agyolo-yolo kayo to, mababo yo, atoy, ata. Sabi ng bunso ko, okay lang, daddy, marami naman ako mamanahin sa'yo. Sabi ko naman, wala kang mamanahin yan, do-donate ko lahat yan, doon.
Saan? Sa bahay ampunan. Kung idodonate mo doon, di magpapaampon na lang din ako doon. Kuna naman! Salbahing bata to biruin mo, marunong mga twiran, mga kababayan ko. Nako, sabi no, hindi yung bunso ko. Sabi ko, wala kang mamanahin sa akin. Kailangan gayahin mo yung mga atit kuya mo. Yung mga panganay ko na babae, panganay ko na lalaki. Mga kababayan ko. Marunong sa buhay. Oo, marunong. May kanya-kanya ng negosyo Oo. Minsan itatawagan ako, Daddy, baka kailangan mo ng pera, magsabi ka lang. Gano'n sila. Oo, Daddy, magsabi ka lang pagka kailangan mo ng pera, Sarap, Gano'n, hindi. Sabi ko, hindi kailanman ako hihingi ng pera sa inyo. Diba, no? Sarap ng gano'n. Oo. Daddy, baka lang, baka kinakapos ka dyan sa mga pambababae mo. Spoiled pa ako, mga kababayan, Sabi ba naman nung panganay ko babae, Daddy, baka lang naman, kinakapos ka sa pambababae mo. Salbag ka, kung sorry, ako ang binabayaran. Kung ako ranling naman ang gagastos at magbabayad sa babae, wag na. Ayaw ko. Kininam, maramanam di mo pa naramramanam, tapos, saktig biking ka, ako Di ba, no? Uy, kapag kami pagmamalaki kayo, pagmalaki nyo. Catering Galpo, di ba? Ka naman na magbabayad ka sa babae na, siya na makakatikim ng hindi pa niya natitikman? Di ba, no? Seryoso? Tapos magbabayad ka? Oh, my goodness. Sabi nga ni Robin Padilla, my goodness. Di ba, Bambina? Kininanagigito yan. Kaya siyempre, kaya mo nga talaga mo, Jay, kuwamot Ajay, Ajay, makita hamo pa yung naramramanan, agpuunan kamot, siyempre, diba? Kapag ka gustong-gusto mo yung isang babae o isang lalaki, mamuhunan ka rin naman. Oo. Pero ang lagi kong puhunan lang dyan, yayayain ko, tara kain tayo sa labas. Pero dadaling ko yan, alam nyo, mga kababayan ko, naku, doon sa kanto, meron doon tusok-tusok, may palamig. Oo, pwede na yun. Oo. Sabi ko nga mga kababayan ko mas maganda na yung nagpapakatotoo kaysa bobolahin ka kagad kita ng papakitaan kita ng ganito, papakitaan kita ng ganyan. Hindi naman kita siseryosohin. Di ba? Mga ganong mga banat, mga kababayan, ano gusto nyo? Gusto mo papakitaan kita ng lahat ko, isasakay kita doon sa Kia Pride ko. Di ba? Ay, hindi. Doon sa isa, Boss Mike. Props lang yun isasakay kita doon sa mga sports car ko na nakapila. Ganon ang gusto mo. Nakapila yung mga mamahaling sasakyan, doon kita isasakay. Dadaling kita sa kondo, ipagluluto kita ng mga steak, kung ano-ano pang masasarap. Tapos bebeng-bangin lang kita, tapos pagkataas noon, wala na. Wala. Mga kababayan, mas okay na yung maging totoo ka. Eto, palamig, hopya. Kain, ganon. Tapos, walang reklamo. Hindi tayo pupunta ng kondo. Pupunta tayo doon. Saan? Sa Motmot. 50 pesos, 3 hours. My God. Diba, no? That is masarap yun. That's the life. Tama. Sabihin, bakit hindi malamig? Electric pan lang, 50 lang, 3 hours Oy, wag ka kayo dyan. Oy, alam mo ba yung dyan sa kanto ng
ng Bagong Baryo. Diyan, Catherine Galpo sa inyo. Yang dyan sa may kanto dyan, yung dulong-dulo. Doon sa may pagbaba mo footbridge, sa tapat ng Honda. Ano yung hotel doon? Yung kahoy? Oh, bakit ako mahihiya? Nasuki ako dyan nung araw. Oh, ang bayad dyan nung araw, yan, 50 kapag ka 3 hours. Oo ha, kapag 100, may aircon ka. Oo, naka-aircon ka na nun. 3 hours, oo. 100 lang ang bayad nun, dyan ha. Tapos yung mga CR nyo nasa common area. Wala sa loob. Oo, wala sa loob ng kwarto. Lalabas ka para mag-CR. Di ba, no? Oo. Ay, syempre. Mga tinga-tika dyan. Oo. Eto na. Pero etong mga ito, tignan nyo mga kababayan ko na. Dito na nga tayo. Ang problema, mga kababayan, Boss Mike, binibigyan mo na kami ng mga... Oo. Ano pa nga ba? Ako na last era na. Siya ko ba, Boss Mike? Mga 2009. Ay, wala. Yung mga 90s, ganyan, yung mga 1995, 1996, 1997, nakaw! Sabi ko sa'yo, yung, Avenida, ang dami dyan. Oh, dami dyan. Oh, relate yung mga yan, oh. Huwag nga kayong magkunwari, no? Magpakatotoo tayo. Huwag kayong magkunwari. Masama yan. Social sa Santa Mesa, medyo social na dyan. Oo. Kapag ka sa Santa Mesa, yung mga dinadala dyan, yung mga siseryosohin na. Pagka yung mga 50, yung mga siya 100, yung yung tikiman lang, ganun. Di ba no? Aminin nyo. Aminin nyo. Masarap yung gano'n. Lami kaayo ba? Lami kaayo. Eto na. Kayo, nagkukunwari pa kayo. Eto na. Priscilla Ramasamy. Naalala mo pa ba? Ang mga motel sa Avenida. Dati-rati pasimple pa. Papasok din naman sila. Di ba, no? Pasimple pa sila, mga kababayan. Papasok din naman, eh. Kunyari, lakad-lakad lang ng gano'n, no? Kunyari, mabilis ang lakad, tapos tingin dito, tingin doon. Tapos biglang dito na! Naalala ko yung mga kabataan natin, masarap talagang alalahanin yun. Oo. Masarap, oo. Dyan sa Malabon, sa may, MacArthur, marami dyan. Bukas pa yata yung maski, Nako. Ito na. Itong idol nyo, makukulong na siguro to. At mga John Doe na engineer at tauhan ng DPWH sa District 5, Quezon City. Binanggit nila sa reklamo ang datos mula sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na umabot sa 2.85 billion pesos ang inilaang pondo sa mga proyekto kontrabaha sa Quezon City mula 2023 hanggang 2025. Kaubuan talaga ang plano namin. Nauna lang po talaga na makakalap ng matibay na ebidensya dito So sige, tuloy nyo na yan! sa distrito ng Quezon City. Pero still, dapat ang Bulacan din po sa mga project nila na kitang-kita naman, no, yung mga project na hindi natapos. Ang pinakamatibay na ebidensya ay ano yung damage sa tao. Ibaan niya ito sa mga kasong kriminal na inihain na laban sa ombudsman na bagamat may civil liability ay walang ibabayad sa mga tao. Ang hinihingi nila sa kanilang civil case, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa district. Ayan na nga mga kababayan ko, di ba? Si Catherine Galpo, babaero ka talaga, kumpirmado. Hindi ba pwedeng ako yung nilalalaki nila?
Catherine Galpo, ikaw, mission, hindi porke maraming naging jowa, babaero. Malay mo naman kung mapagbigay lang talaga ako. Sige nga, malay mo, kung maraming nagkakagusto, sino ba naman ako? Para tanggihan sila. Sige na lang. Diba? Ano magagawa ko doon? Ikaw talaga, Catherine Galpo, Siyempre, lalaki tayo. Alam ka naman na choosy ka pa. Di ba na? Real talk din ako. Bali ba? Real talk to. Alam mo ba, sa totoo lang, hindi ako marunong manligaw. Oo. Hindi ko naranasan magbigay ng bulaklak. Hindi ko naranasan magbigay ng tsokolate. Never in my life na nasubukan ko yan. Magbigay ng tsokolate, magbigay ng bulaklak, magbigay ng regalo. Walang ganon. Walang ganon. Nasubukan ko, yan, chat, coffee, ganyan. Halika, coffee tayo. Yung mga coffee na ganyan Tapos tara, daan muna tayo, tambay muna tayo, ganyan. Saan? In your place or in my place? Kapag sinabi niyang in my place, ay nako, grabe na yan. Pero kapag ka may pero, wag nyo nang ituloy, Kapag ka pero, sabing ganon, wag nyo nang ituloy yon pag may pero. Sabihin nyo na lang na in my place na lang. Ganon. Diba? At least sa place nyo, kontrolado nyo. Sa place ko, tara! Saan tayo malapit? Isip ka na kung saan malapit na place meron ka. Kung saan malapit, dun na! Nung malapit ka sa Green Hills, sa Cubao, sa Manila, sa Malate, sa Olongapo, sa Pangasinan, sa Baguio, sa Pampanga, ganyan sa Valenzuela, sa Caloocan, ako. Sa Tagaytay, Jojo Chavez. Kung saan ka malapit doon, tawagan mo na yung caretaker mo. Manang, pakilinis ho yung kwarto. Pakilinis ho yung kondo, maglalagay ka na ho ng mga pagkain dyan, prutas, huwag mong kakalimutan yung balot. Diba? Maglagay ka na rin dyan ng mga pang-almusal. Yung pwede na yung mga bili ka dyan sa sa may mystic ng steak. O kaya bili ka na dyan ng mga masarap dyan yung pangbulalo, iinitin ko na lang. Diba? Hotdog topic, gano'n. Hotdog topic. Hotdog topic. Pues, gano'n na. Tinuturuan ko lang kayo para maging masayang buhay nyo. Para ng gano'n mga kababayan ko, mayroong kayong kwento sa mga magiging apo nyo. Pag hindi nangyari yung mga bagay-bagay na sinasabi ko sa buhay ninyo, wala kayong kwento. Wala kayong may kikwento. Ano ikikwento nyo sa mga apo nyo? Tulad niya, may tumatawag. Hello? Hello, boss. Oo. Pagising mo lang? Hindi, naka-live ako, boss Ano ba yon? Hindi, yung sinabi ko sa'yo, puta ka na, hindi lang kang para bayaran ako, medyo. Nasa Dubai kasi yung may-ari. Kinakat ng, tingin ko yung anak Kinakat ng anak yung sa ahente, sa ahente ko, nagpanggap na siya ang ahente. Kung yung may-ari, makausap, mabasa doon. Kahit pa paano mapag-usapan na, yung ahente ng property ninyo, hindi binigay yung niya. Siyempre, pero papag-usapan naman natin yung ating teka, general. hindi, matutulungan kita dyan, pero teka,
handa ka na bang ikwento yung karanasan mo kay Maharlika? Boss Mike, Oh. bagamat pwede nating ano yan. Pwede, Sisiwalat. sisiwalat mo na yung ex po ni Maharlika yung kausap ko. Nagtatanong sila eh. Uy, ikwento mo nga yung kung paano ka nagkatulo ka, di ba? Explode mo na raw yung nagkatulo ka. Uda, ikwento mo nga yung pagsasama nyo sa may Cubao. Then, tsaka na nga. Pagka interviewin kita, pumayag ka na kasi. Private flight na. Ayaw na namin sa gulo. Kaya, quiet lang. Hindi ba pwedeng takpan mo yung mukha mo, gano'n? Anino ka na lang, tapos i-interviewin kita, gano'n? Pwede na yung pagkakalo. Kaya lang, wala akong maleta eh. Wala akong maleta na. Bundle pala yung sinasabi ko. Maleta bundle na bundle na dinala sa comedy bar. Hindi interesado yung tao dyan ngayon. Ang interesado sila sa love life mo kay Maharlika. Pasis. Mamaya na, usap tayo. Thank you. Ayaw na eh. Ayaw niyang magpa-interview. Pero Ayop ka, Maharlika. Sabi, ex ko yun. Nagkatulo ko dyan. Kaya inabulayan ko yun eh. Grabe, no? Ay, nako. Anyways. Eto na. Hayaan na natin dyan makulong si Martin at saka si Saldi ko. Hayaan na natin silang makulong na dalawa. Total naman kumamal ka sila ng maraming pera. Diba? Oo, makulong hayaan na nating makulong yung dalawa. Si Saldi ko at saka si Martin Romualdez. Diba, no? Oo. Eto na tayo. Dito na tayo, mga kababayan ko. Ayaw eh. Oo, ayaw. Ayaw niya na ng mga kababayan ko. Ayaw niya na ng magulo daw yung buhay niya kasi may pamilyadong tao na. Tsaka baka mamaya maapektuhan yung mga anak niya, sabi niya. Oo, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.